Hindi lahat ng alaga dapat nakakulong. Minsan, mas kailangan nila ng tamang silungan at tamang galaw. Sa video na ito ay ipapakita ko kung paano namin ginawa ang kubo ng mga sisiw sa range area. Simple lang, practical at swak sa sistema ng farm. Hindi magarbo, wala pang 1,000 ang nagastos ko, pero may mas malinaw na purpose. Ganito kami mag-alaga dito sa farm. May plano, may disiplina, at walang sayang na galaw. Tara, samahan niyo ako mga kabyasa. So nandito tayo ngayon mga kapiyesa sa ating range number 2. So intended sana natin ito for ranging ng ating mga local born. Dahil akala natin konti lang mapapalabas natin sa local, pero kasi naparami tayo ng local mga kapiyesa. So ilipat na lang natin dito ang ating mga early bird, no? So yung mga early bird natin mga kapiyesa nandito sa kabilang range. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala nang damo dyan mga kapiyesa, no? Tinaniman natin yan pero naubos nila. Ayan, nakalbo na nila. Tapos ang mangyayari kasi dito sa range na ito mga kapiyesa, yung ating barn na yan, dyan natin ilalagay ngayon or ililipat yung ating sisiw na nanggaling naman dito sa ating camping tent, no? Yung first batch na ng ating local at second batch. So ililipat natin dyan sa loob ng barn. Papahingayin muna natin yan, lilinisin, i-disinfect, tapos ipapahinga natin. And then lagay na natin sila dyan sa loob kasi mas maluwang yan, mas maganda ang kilos ng ating mga sisiw dyan sa loob. And then hindi ko alam kung paano natin didiskarte yan na mapatubo natin ito ulit ng damo rito. So baka dilig-diligan na lang. Basta ang mahalaga ngayon mga kapiyesa ay mailipat natin itong mga to dito sa loob ng ating range number 2. So ayan mga kapiyesa, kung mapapansin nyo, akala mo giant TP. Ayan, pero hindi mga kapiyesa, no? Bali mukha lang siyang TP. Pero yan ay tulugan lang ng ating mga sisiw. So gagala sila dito sa araw. Lalagyan natin ng bubong yan para may silong naman sila doon sa ilalim para pagka ganyang may araw naman, eh may tambayan sila, no? Makakasilong sila doon sa loob. At may paglalagyan din tayo ng kanilang mga tubig. So sa gabi, diyan sila matutulog mga kapiyesa, no? Bali, ginawa natin ito mga kapiyesa para sa mga subscriber natin na nagtatanong naman ng medyo mura or matipid na klase ng barn, no? So ito mga kapiyesa, pwede naman gawing barn din yan eh. Malawak yan, goods for ano yan, good for 100 heads. Kaya niyan i-accommodate. Ang sukat niyan 10 feet by 10 feet, no? Kwadrado. Ang pinaka base niya mga pisa, no, 10 by 10. So, pwede mo siyang balutin ng ano, ng luna, no? Parang nagmumukha lang siyang tipi. Pwede mo siyang balutin ng luna paikot. At pwede mo rin siyang gawing barn sa loob. And then kapag medyo malaki-laki na yung mga sisiw, pwede mo nang iangat na lang yung luna para true and true na yung ano, yung ilalim. Hanggang doon na lang yung luna mo sa may level ng dapuan para at least pag dumapo sila dyan sa gabi, eh hindi naman sila basta-basta tamaan ng hangin at pag umulan naman, medyo secured naman yung ating mga sisiw dyan sa taas. So, pwede siya, no? Pwede siyang multi-purpose, no? Or dual purpose. Pwedeng barn na rin siya na pwedeng maging kubo pagka lumakalaki na yung mga sisiw. So, eto mga kapiyesa, maraming magtatanong, no, kung siyempre unahan ko na kayo, tatanungin niyo ako kung magkano nagastos ko dito. So yung kawayan mga piyesa, wala akong ano diyan, wala akong nagastos sa kawayan kasi may mga tanim na kawayan naman yung mga in-laws ko doon sa kabilang ilog. So kumuha lang kami doon kasama yung bayaw ko. Actually yung bayaw ko ang naghakot niyan, dinala dyan dito. And then pako mga kapiyesa, bumili lang ako ng pakong distress kanina na nasa kalating kilo which is 50 pesos lang. Tapos mga didos na worth 25 pesos lang. So 75 pesos sa pako. And then yung lona na ginamit ko dyan mga kapisa or gagamitin ko mamaya, makikita nyo. Yan yung ano, ordinaryong lona lang, yung kulay blue at orange sa kabilaan, no?
So, mura lang yun, 75 pesos per yard. At yan naman ay ang makukonsume natin dyan mamaya ay 5 yards lang. So, 375 pesos lang ang gastos natin sa lona. So, wala pang 1,000 yan mga pyesa, no? 375 plus 75 ay 500 pesos lang, no? So, plus merienda namin, ganyan. So, 1,000 pwede na mga pyesa. Makakagawa na tayo ng ganito kagandang kubo. Ayan, tingnan nyo mga pyesa, oh. So, hindi pa to tapos. Ayan. Dito yung dapuan nila. Maglalagay ako ng agdan dito mamaya, mga pyesa. Pero kawayan na lang din yan. Tapos tabunan ko lang ito ng luna. Okay na yan. So, maluwang naman. Dulo-dulo niyan. 10 feet, no? Ang dulo-dulo ng, ng ating dapuan yan. 10 feet yan. 10 feet din to. Marami na. 100 heads lang naman yung natin, yung early birds natin. So, kasyang-kasya na sila rito. Mahigit naman. Siguro sa isang puno, sa isang dapuan, mga 15 to 20 heads ang mga kadapo rito. So, ang laman yan sa loob ay mga 7 na ganitong dapuan. 7 to 8. So, palagay mo na kung 8, di 160 yan. 100 lang naman sila. Maluwang na. No? And then, sukat naman nito, 200 square meter. No? Itong buong range natin, no? Para sa ating early bird. So, ito mga kapyesa, no? Kahapon, tinali-tali lang muna namin ng alambre to temporary tsaka ng mga lumang interior namin dyan, no? Para maporma lang namin. Dahil medyo na-excite ako sa kung ano yung kalalabasan na ito eh. Pero kanina lang ako nakabili ng pako. Kaya ngayon, papakuha na natin para mas matibay. Pero hindi ko nakakalasin yung mga alambring nakatali dyan, mga pyesa, para mas lalong matibay. Yan. So, tayo naman ay may experience din sa pagpapanday. Ayan. Kaya papandayin na natin. Laking bukid nga kasi tayo, kapyesa, no? Dati kasi, mga pyesa, nung bata pa ako, helper ako ng aking tatay sa pagpapanday, no? Ng aming bahay kubo sa probinsya. Kaya kahit pa paano, may konting natutunan tayo. Ayun lang, hirap dito pumako Diba? Tipid mode. Oh. Ito mapakuha na mabuti to. Yan. Tigas na yan. Yan. Paikot lang ako. Oh. May katulong naman ako dito mga kapyesa, no? Ang aking bayaw. Pero naka-break time pa siya ngayon. Nag-lunch break lang. Habang wala siya, babanatan ko na ito. Kumuha yun ng kawayan. Na pang dapuan. Ayan. Matibay na. Manok lang naman ang titira dyan. Yan. Pakupakuha na natin itong mga Ayan. Tibay na ito mga kapyesa. So ito, hindi na ito gagalaw-galaw. Tibay na rin. Ay, matatag na. Sobra ng tatag. So, pwede nito. Ayan. So, hindi pa yata na ito. Pukuan ko na to para matigas. Ayan, oh. Ako na sa kabila. Ito naman. Yan. Ito na yata pinakamatipid na ginawa nating parang kubo ng ating mga sisiw, mga pyesa, no? Dahil nga pagod lang. Tito mo yan, nak? Nandyan? Guys, matibay na to.
Kahit lambatinan ko ito mamaya eh. Pero hindi na. Pag dumapo kaya dito, hindi kaya to ano. Okay na to, matigas na to. So ayan, napako ko na rin naman to ito no. Hindi na ano yung brace kahapon. Pakuan ko na to. Ba? Yun. Alright mga kapyesa. Simpleng ano lang, pako-pako lang. So matatag na, matibay na. Mamaya gagawin namin yung luna. So hinihintay ko lang yung ating kapyesang bayaw ko, no? Pero kunin ko na, ilatag ko na. Tingnan natin kung uubra. Ayan. Sige. So ito mga kapyesang magiging bubong niyan. Ayan. Ayan, no? 5 feet, 5 yards. Ang isang yarda, ilang feet ba 'yon? 3 feet. So 5. Eh di mga 15 ito, no? 15. Sakto 'yan, no? Parang nakaganon 'yun diyan mamaya tapos may nakalawit pa na pasobra niya. Ayan. Tapos 10 feet ang lapad nito, no? Pwede na ito mga pyesa. Ayan. Para kumbaga eh kahit masira man nila ito, mabutas man yan, magsira-sira man yan sa loob ng 4 na araw, eh I mean 4 na araw, 4 na buwan hanggang 5 buwan, okay na yan, solid na yan, no? Kunin ko lang ang gitna na ito. 1.3. Oh, ito. Wala lapis-lapis. Ang pinakalapis natin itong dulo ng ano, ng kawayan, ay ng pako. Dito sa kabila. Sakto sa buko. Ayan. Ayan siya. Release lang natin ng konti. Problema kasi rito. Ito. Dulo. Ayan, okay na yan. Natin yan, kaya natin. Kaya yan. Yun lang. Maganda talaga, may nakawak. Umiikot. Di obra. Obra to, talian ko muna. Tapos hawakan. Talang dyan. Ito mga pyesa, mano-mano muna dahil wala tayong kasama. Mamaya pa yun darating, kumuha yun ng, ano, ng ibang kawayan para dito. Ayan o. Bubuhatin ko na ang style kasi, di ba, malambot to. Ngayon, ang problema, pag pinalo natin, nagba-bounce siya. Kumbaga tumatalbo-talbo, o di ganito na lang saluhin natin sa balikat natin, no. Ganyan. Yan. Mga gandang posisyon, no? Saluhin mo ng balikat mo, tapos idiin natin ito ng kamay natin. Matigas na yan. Palo. Discarding ano lang yan. Kadigabaon. Di ba? Yan. So nakuha na natin yung gitna. Okay? Next is ito. So dito to, no, pag ganyan. Ayan. So pwede naman to, dikit na natin. Yan. So babalik na rin natin para salit-salitan lang yung kanilang ano. So, yan, pag ganyan lang yan mga pyesa, no? Oh. Ang ganyan lang kalayo. Yun. Yan.
Yun, ganyan. Sa buko, pag ganun. Tapos, dalawa dito, no? Sa dalawa, subal tatlo, pito lahat. O, ganito layo niyan mga kapiyesa, no? So, estimated natin kung ano ang sukat. Okay? Alright, ganyan talaga. Kaya naman yan mag-isa. So, palagay natin ito, mga 14 inches. So, dito isa, 14 ulit. Dito yung isa, 14 ulit. Dito isa, sakto, 14, 14. Yan. O, 14, yung isa. Ito yung isa. Kaya lang natin yan. Tapos, kuha ulit ako ng 14 dito, sentro-sentro. Ayan. Yan. Yan, 14. Dito, 14 ulit. Yan, okay, 13 na lang dito. Yan. Tapos dito, kuha tayo ng 14 inches ulit. Dito yon. Yan. Yung 14. 14 ulit. Ito naman yon. O, 14 ulit. Dito naman. Yan. Ganyan lang yung kadali mga kapiyesa, no? So, sobra dyan. Okay na yan. Dito sa kabila. Pag ganyan ulit. Yan. Yan. Okay. Saan na yun? Dito. Tapos guguhit tayo dito. Kung palatandaan. Hindi siya dapat lalagpas dyan. Yan. Alright. Alright. Oh. So, ganun ulit dito mga kapiyesa. Tutukod ko lang balikat ko dyan. Para matigas to, nilulun-lulun ko. Tapos dito sa kabila. Oh, ba? Ikot lang. Yeah, may marking naman tayo dyan yun. Tapos sisilipin ko muna kung tuwid. Tuwid na tuwid Kala mo, ano? Ngayon, ganoon ulit. Patong, tukod balikat. Para-paraan yan mga pyesa. Sukat. Opya. Okay. Tukod. Tukod na balikat. Batak ng isang kaliwang kamay. Palo. Wah, sino nagsabing hindi kaya mag-isang gawin yan? Tuwid na tuwid. Ang galing. Di ba? Problema, wala na tayong kawayan. Kumuha pa yung bayaw ko. So, ito isa. Ito lang muna. Baliktarin ko ulit. Kasi kailangan na yan. Salit-salitan yung laki, yung taba ba. Yan. Tapos hanapin mo lang kung saan ang tuwid niya dyan. Di ba? Yung sling niya rito. Tama na ba? Ito pala 14 niya. Ganyan. Yung 14 dyan. Tingnan sukat. Talaga. 14. Sa buko. Yan ulit. Buko ulit ng kawayan. Pag ganyan na lang. Yan. Di ba? Ganyan lang yung dapuan nila dyan. Yun. Dali na yan. Ayan mga kapiyesa ang ating nailagay na dapuan. 3 pa lang, no? Kulang pa yan ng isa, dalawa dito sa kabila, dalawa rin sa kabila para 7. Pwede na yan. Di ba? Tapos mamaya, ang gagawin na lang natin ay yung hagdan naman dito sa harapan. Ayan. Di ba? Yan lang mga kapisa, malaki-laki din yan 10 by 10 na yan. Yung dapuan na yan sa taas, ayan 10 by 10. So, goods na yan. Para sa 100 heads. Kasi yung nasa kabila, nasa 100 lang naman yan.
O bibilangin ko ulit mamaya para sigurado tayo. Pagkalipat natin, bilangin natin kung ilan sila lahat. So ito naman mga kapiyesa ay hagdan, no? Para kumbaga bago sila dumapo. Dahil medyo maliliit pa yan, mga 2 months pa lang yan. So kailangan pa nila ng hagdan. So ito yung hagdan nila para sa pagdapo nila. Mamaya papakita ko sa inyo yan mga kapiyesa, no? So papandayin ko na yan. Yan. Tinakabili ako ng pako kaagad doon kay Bisaya. Namura lang palang pako. Yan, tansya-tansya na lang. Bente. So mamaya mga kabesa, may papakita ko sa inyo kung saan ko to ilalagay. Pero ito naman, basic naman na to. Pakuan ko lang yan. Ito ngayon, dahil ano to. Yan. Oh, kansyahin ko na lang. Ganyan, ilan kaya yan? Ganyan. All right. Ba. Dito muna sa lupa kasi wag mong madaliin. Super Andre. Bawa mo muna dyan. Tsaka mo pwesto dyan. Ang sukat nun kanina. Mga ganyan lang. O, pwede na yan. Kasi pa akong isa. Alright. Pwede na yan. Hindi na magreklamo yung mga manok dyan, mga kapiyesa, no? Ano, no? Baloktot kasi kawayan, kaya medyo matigas. So, mamarkingan natin. Tapos, babatahin ko na lang pag pinapalo. Yan. Okay na yan. So tara, pakita ko sa inyo mga kapisa kung saan ko ito ilalagay. Yan o. Tara, mami, ito. Dito yan sa harapan. Pero pwedeng sa likuran to eh. Kailangan mas trip ko dito sa harap. Yan o. Oh, di ba? Oh. Ha? 5? Ah, okay. Oo. Ganyan. Hindi, yan na yan, oh. Yan yung pang 5. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata, oro, plata. Oh, ito yung pang 5 niyan. Oh, yan na yan. Di ba? Dadapo na yan sila dyan. Pakuhan ko na lang ito mamaya. Kahit tali na lang. Di ba? Yan. Alright. Di ba? Tapos yan. Ano yan? 10 feet yan yaw? Oo, nakasukat ko na yan. Nakasukat na to. Yan, babawasan ko. Dito na lang magbukas sa may basag. Dito ba? Ay, sukat na to. Ito ka na yan. Hindi na, okay na to. Huwag mo na masyadong linis ito.
Mas matibay kasi kawayan mga kapiyesa kapag hindi masyadong malinis. May marking na ako dito kanina eh. Ano ba yun? Sukat na ako dito kanina yan oh. Sukat ko dyan. Ito. Pakuhaan na lang natin to. So, ayan, dumating na ang ating kawayan mga kapiyesa, no? Nandito na rin ang aking bayaw. So, puputol sa doon. Kaya ko naman to. Kaya ko naman to paluin. Pupukpukin na martilyo yan. Yan. Yan lang ito, sariwa yung kawayan. So, ganun ulit. Karga ko lang yan sa balikat ko para tumigas. Yan. Ano ba yan? Pahit ah. So, ayan. Saan yung isang pako? Sa bulsa ko. So, ito, pag ganyan. Sama, tuwid. Yan! Kaganda! Di ba? Itong isa, medyo tuwid diyo. Yan. Pero dito ka kumuha sa pinakadulo niya. Markingan ko lang yan. Alright, dami na. Yan, okay na yan. Tapos isa na lang dito. Yung dito. Okay. So, ayan ang view niyan sa ilalim mga kapiyesa. Oh. Kung titinan mo, yan. So, subukan naman natin pakita no, ang itsura niya dito sa taas. Kung kita nyo ba. Yan. So, kailangan natin ng ating selfie stick. So, ayan mga piyesa, ito itsura niyan sa ilalim. Alos na, nakompleto ko na talaga yung sa ibabaw. Paano kaya makikita yan? Yun. Dito tayo akyat sa may puno ng putol na puno na to. Yan. Tingnan niyo mga piyesa kung makikita niyo dun sa taas, no? Akyat tayo rito. Yan. Yun, no? Yan. Yan ang magiging dapuan no, or tulugan ng ating mga cockerels dyan mga piyesa. Ayan. So lalagyan na lang natin ng lona yan. Naigawa ko na yung hagdan. Yan, paakyat sila dyan. Yan lang. So medyo maingay lang talaga dito sa area namin mga piyesa no, dahil malapit tayo dito sa base. Ayan, kaya maraming dumadaang mga sasakyang panghimpapawid. Ayan. So yun yung kabilang range natin mga piyesa, wala nang damo yan. Yun o. So ililipat natin dito yung ating mga cockerels mamaya. Tingnan natin kung kayang tapusin ito. Ayan. And then dito naman sa kabila mga piyesa, medyo masukal na, marami ng damo. Ayan o. Pero madali lang yan, tabas-tabasin lang natin yan. So lilitaw naman yung ating tinanim dati ng mga Carabao grass niyan. Na maiiwan lang siguro dyan yung mga fruit bearings at mga duhat, papaya, yan. At bayabas, no? Tsaka yung ibang mga siling na katanim-tanim dyan. So yan lang maiiwan.
Ayan. Tapos gagawa ulit tayo dyan sa kabila, mga pyesa. Dyan sa may portion na yan. Nang ganito din, pero baka mas malaki-laki na. Imbis na 10 feet, gawin natin 12 by 12 feet, no? Dahil ang ilalagay natin dyan medyo marami. So, doble na ito. So, mga nasa 200 heads. Ayan. So, ito na ang update, no, mga kapiyesa, sa ating ginawang kubo dito para sa ating mga kakerels na aalpasan dito sa ating range 2, no? So, kahapon hindi namin to natapos. Ayan. Pero kaninang umaga tinuloy namin, no? At ready na yan para bubungan. So ang kulang na lang dyan, mga pyesa, is yung bubong. Pwede siyang pwede siyang shade net ang ibubong nyo. Pwede rin namang luna. Pero ako, ang ginawa ko rito luna lang kasi nga nagtitipid ako. So okay lang naman kung masira siya within 4 to 6 months, no? Kasi yun lang din naman ang maximum na itatagal ng ating mga siso dito sa ating range area, 'di ba? So after 6 months, kapag nasira na yung lona dahil nga rain or shine ay nandiyan siya at ma-ordinaryo lang naman yon, pwedeng baklasin tapos linisin lang natin yung kawayan na yan at hayaang mabilad sa araw para ma-disinfect. So ganun lang siya kadali. Ayan. So ayan, mga kapyesa, yung puno na yan ang aking patungan para maipakita ko sa inyo kung ano itsura niyan dyan sa ibabaw, no? Silipin muna natin pala dito sa ilalim, no? Ayan ang hagdan para makasampa yung mga kakerils natin dyan. Ayan. And then ito naman yung kanilang dapuan. Ayan, mga kapyesa, oh. Yan. So madami yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dapuan yan, mga kapyesa, no? Pangsyam itong nasa dulo. So, kahit sabihin mong mga 20 kakerels sa bawat dapuan, edi 160. Iyang alpasan lang naman natin dito, nasa 100 lang naman. So, maluwang na yan sa kanila. Bali, ang sukat niyan, mga kapyesa, is 10 feet by 10 feet, no? Ang buong dapuan niyan sa ibabaw, yung kwadrado, ayan. 10 feet by 10 feet yan. So, maluwang na yan. So, tara, akit tayo dito, mga kapyesa, oh. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niyan dyan sa ibabaw. Yep. Yan ang ating range 3, mga kapyesa, no? Ayan, hindi pa natin nagagalaw yan. So gagawa tayo ng isa pang ganito, kubo dyan sa loob para naman yan sa ating national, no? Or local, baka yung local dyan natin alpasan yung local natin, mga kapyesa, para at least medyo mahaba yung curing time natin doon sa range 1. So ito ibabaw niyan, mga kapyesa, oh. Yan. Di ba? So, bubong na lang talaga ang kulang. Ganda na ng dapuan nila, oh. At yun naman ang ating range 1, mga kapyesa. So, pagpapahingay natin yan, at least 1 buwan o 2 buwan, no? Lipat muna natin yung mga kakerels natin dyan dito sa range 2. And then, ilagay natin dyan sa loob lang ng barn yung ating mga local. And then, pagka kailangan na rin natin silang alpasan sa labas, dito naman natin ilagay yung ating local dyan sa range 3. Yan. Yun yung ating cord. Ayan si Mrs. Saka yung bayaw ko. Yung katulong ko dito, mga pyesa. So tara, magbububong tayo, mga pyesa. So ito, mga pyesa, no? Ikakabit na natin yung ating bubong dyan. Ito ay ordinaryong lona lang, mga pyesa. Murang-mura lang. Bili natin dito. 75 pesos per yard. Yan ay tawag dito 5 yards, no? Pag ganyan. Yan. So bali ano kasi yan, 15 feet. So 3 feet sa isang yarda. Sakto to, 5 yards, 15 feet. Yan. So ibububong lang natin ng ganyan. Tapos yung dulo nito, mga pyesa, ipit-ipit lang tayo. Para lang siyang style tent, no? Parang tent lang to. So katulad ng sinabi ko kanina, kahit mga abutin na ito lang ng ng 4 to 6 months, masaya na tayo dyan, satisfied na tayo. Pwede namang magpalit-palit na ito at mura lang. 375 pesos isang buong lona na ito. Ayaw, paano kaya natin isampayan dyan? Dito, no? Kailangan natin hagdan. Hindi na? Yan na lang. Wait, doon sa kabila. Yan. Ano kayang ilalim? Blue? Tama na yan. Bahala na yung mamaya.
Blue ilalim, orange ibabaw. Para hindi masakit sa mata. Yan. Okay. Tapos doon ka sa kabila, yaw. Okay. Yan. Ito muna, yan. Okay. Kailangan natin dito sungkitin. Yan. Yun. Sige, okay. Ganun mo lang yaw sa ilalim. Yan. Usog muna natin dito yung dulo, sa kabila, kabilang side. Ito. Yung pinakadulo niya kasi, oh. Dalhin muna natin dito, yaw, sa kaliwa. Dito. Pwede mo ano yun dyan, batakin mo. Okay, sige, batakin mo. Okay, sige, batak. Yung unat na unat. Hindi, magkabilang dulo ka hawak. Yan. Okay. Kaya, sungkit-sungkit na lang, baka mapunit. Yun. Sige, kailangan to pinakadulo eh. Para bago natin tupiin yung kabila. Sa dulo muna. Lipat muna yan. Sige. Dulo natin doon. Oo, dulo muna natin. Yan. Dito ka naman sa labas magsungkit, yaw. So may ibabaw niya. Ipapunta rito. Yan, ganyan. Teka. Tulungan kita dyan. Yun. Yan. Yan. Diba? Ganda. Sakto. Sakto yan. Tukat yan eh. Yan. Tapos ipitin lang natin ng kawayan mamaya. So ito mga pyesa gagawin natin dito ay pang-ipit natin dun sa dulo ng ng lona para mas maganda. Yan. So dahil bilog yung kawayan, papatayin ko lang yan. Kailangan maano ko yung gitna. Bawasan ko yung gitna. Para mabaluktot ko yan. Yan. Yan, pwede na yan. Ayan. Sige. Hindi na to gagamitin. Yan. Okay. Pero mag-aano pa naman yan mamaya. Dahil ipantay na muna natin dito. Dito, to. Kailangan ito yan o. Yan, yung ganyan muna niya o. Yung gitna. Okay.
Oh, makunat na siya. Pagka sariwa pa to, basag to. Pag medyo persahan mo siya dito, di ba? Ano? Unat na unat din naman eh. Di ba? Okay. So, ito mga kapiyesa, no, natapos na rin ang ating simpleng kubo lang dito sa ating range number 2. So, konting tour lang tayo dito mga kapiyesa sa kung ano yung detalye na ito, no. Tara, samahan nyo ako. Ayan. So, ito mga kapiyesa, no, bali ang height pala nito ay 6 feet, no. Kasi ako 5'11 ako kapiyesa. So, more than 6, mga more than 6. Halos 6 feet, ganyan. Kaya ganito yon mga piyesa, syempre para mas maganda yung alpas at lipad ng ating mga manok. At the same time, kung magbabakuna tayo, mga kapiyesa sa gabi, kung dumadapos na dito, maaabot lang natin, no? Kaya natin silang hulihin at damputin. At the same time, yung dito naman sa baba, mga kapiyesa, syempre ito, dudumihan nila ito. So, pag nagwalis tayo dito, makakakilos tayo na maayos, no? Hindi tayong yuyuko ka, yung nahihirapan ka, di ba? Pag nagwalis ka dito ng mga ipot nila, madali lang. So, yan lang mga piyesa. So, ang haba pala nito, 10 feet. Tapos ito rin, yung lapad nito ay 10 feet din. So, 10 by 10 lang siya mga piyesa, no? Meron itong 2, 4, 6, 8 siyam. Bali siyam na ganitong dapuan. So, sa isang dapuan ng kasya, mga 20 mahigit, no? Hanggang 25 siguro kasya. Pero habang palaki ng palaki sila, pakonti ng pakonti. So, ang ililipat natin dito mga piyesa ay nasa 100 plus lang yon. O baka nga wala ng 100 yun, ibibilakin natin mamaya. So, maluwang na para dito. Ayan, napakasimple lang mga piyesa, tipid na tipid, no? So, ayun mga piyesa, pwede nyong kopyahin, no? Hindi kami masyadong gumastos talaga dito ng gusto, no? Dahil ang nagastos ko lang talaga mga piyesa, paulit-ulit ko sinasabi, no? Itong lona natin ay 375 pesos lang ang bili ko nito. Ito ay 5 yards, no? 75 pesos per yard lang naman yung presyo ng ganitong klaseng lona. And then sa pako naman, mga kapiyesa, tatlong klaseng pako lang ginamit ko dito. Di 1, di 2, tsaka di 3, no? Common nails lang yan, kaya murang-mura lang. 25 pesos ang 1/4, no? Kasi 100 pesos ang 1 kilo. So, parehas naman ang presyo nila, no? Ng lahat ng size ng pako na yan na 1, 2, and 3. So, nagastos ko lang, tigwa 1/4, 75 pesos lang, no, mga pyesa. So, 75 pesos plus 375 dito. Magkano yon? 450 pesos lang, no, mga pyesa. Sa kawayan, wala kaming ginastos sa kawayan dahil marami na mga kawayan doon sa mga in-laws ko, no, sa biyanan ko at saka sa mga bayaw ko doon sa may dulo. Sa kabilang ilog, maraming kawayan, so pinagpuputol lang namin, dinala lang namin dito. At ang labor naman, mga kapiyesa, dalawa lang kami ng bayaw ko ang gumawa nito. Ayan. So, halos wala rin akong ginastos sa labor. Tinulungan lang ako ng bayaw ko. So, siyempre, merienda lang kami. Ganun lang, murang-mura, tipid na tipid. So, yan lang mga kapiyesa, no? Shoutout dyan sa lahat ng mga subscriber natin at mga magsusubscribe pa. Ayan, para sa mas marami pang mga ideas, no? Sa farm facilities. Ayan, mag-subscribe and mag-follow na kayo kay Super Andre TV. So yan lang mga piyesa, maraming salamat at ingat po tayong lahat kahit sang panig man tayo ng mundo. God bless po sa inyo. Happy New Year!